guys, day ito ng Vlogmas Daily Vlogs. And masama pa rin paramdam ko. Isa nyo naman sa mata ko. Desyahan nyo na. So, ngayon hindi po ako pumasok ngayon kasi may tinapos ako sa practical research 2. Bukas ako papasok kahit masama paramdam ko, papasok na ako bukas kasi sobrang malilate na ako sa lessons, even those na hirap pa rin at di pa rin kailangan pa rin kayanin. So, I just need some rest muna. Siguro, yun. Samahan niyo muna ako ngayong araw na magpahinga. Samahan niyo muna ako, lagnat ako. Samahan niyo muna ako ngayong araw na magpahinga. Tapos, we're gonna do something. Siguro mamaya pag medyo goods na rin ako, may sasabihin din ako sa inyo. We're gonna have deep talks, serious talks talaga. So, siguro mamaya na lang muna. Pahinga na lang muna ako. Tapos, update ko kayo mamaya. Let's go. Hey guys, what's up? Medyo goods na yung pakiramdam ko. Hindi naman sobrang goods, pero medyo okay na. Hindi naman sobrang okay. I mean, hindi pa naman ako sobrang galing na galing. Medyo masama pa yung pakiramdam ko. Kainom ko lang kasi ng gamot kanina, kaya hindi ako medyo nalalamig ngayon. Pero you know, mamaya sisinggan na naman to. So, yan. Dahil medyo goods na tayo, hindi naman sobra. So, I'm gonna tell a story to all of you. Yun nga, we all know na na-upload ko na yung episode 3 ng Vlogmas, which is about a person and one of my reason kung bakit I'm still here fighting. At nandito, lumalaban at lalaban pa din. But that reason, mali siya. Reasonable naman at valid yung reason, but sakit pa rin sa akin, syempre. Kasi alam niyo naman, at alam ko din na ayoko talaga na may umaalis. I hate that thing. Kasi anong purpose ng pagdating mo sa buhay ng isang tao kung aalis ka rin naman pagdating ng oras at pagdating ng panahon? Diba? Anong purpose ng pagpasok mo sa buhay ng tao kung aalis ka rin? Kasi ako, to be honest, inaayos ko din yung sarili ko. Pero hindi ko naisipang umalis para ayusin yung sarili ko. Kasi iniisip ko kung ano mararamdaman niya. Kung masasaktan ko ba siya or magkakaroon siya na another problem. Kasi alam ko, marami pa rin naman siyang problema. Bukod doon, alam ko kasi na mas maayos ko yung sarili ko nang kasama ko siya. Kasi, syempre, may masasandalan ka, may matatakbuhan ka. Bukod doon, may kadamay ka sa lahat eh. Diba? So, kaya yun, hindi ko naisipang umalis. Kasi, ang sabi niya kasi, babalik siya. Pag okay na siya, pag ayos na yung lahat. Gusto niyang bumalik sa akin na healed na daw siya. Tapos, sinabi ko dun sa pinsan niya yung nangyari. At ayun, sinabi sa akin yung reason kung bakit umalis talaga siya. Lila wants to give the feeling that I deserve. Yung deserve kong maramdaman, gusto daw ni Lila na ibigay sa akin. So that's why gusto daw ni Lila na ayusin yung sarili niya. Kasi gusto niya na maging perfect para sa akin. Sa akin lang kasi, I don't need someone to be perfect. Kung ano ka, kung ano yung kayang ibigay mo, okay na sa akin yun. I'm not a demanding person. Yung presence lang sana, okay na sa akin yun. But wala nang magagawa, nangyari na eh. I just need to accept the situation and just move on. Yun na lang. I just need to keep on moving forward and focus on my goal. Ngayon, 2 na lang yung goals ko. Dati 3. Ngayon, 2 na lang. Be an honored student and be a good kuya. Hindi yung mawawala. Kaya yun, kahit masakit, alam niyo yun, pinilit ko pa rin na tanggapin or parang
pinilit ko pa rin intindihin kahit na sarili ko din naman hindi ko rin makaintindihan. Hindi ko pa rin kasi may reason naman eh. Para sa akin naman daw yung reason pero sa akin lang kasi bakit ngayon pa? Alam natin na yun nga may sakit nga ako. It's because of the pagod. Bukod doon, academic stress. Yung pressure ng academics is ibang-iba. Sa panahon pa. Kaya mentally unstable ako ngayon because of that. Kaya sabi ko, bakit ngayon pa? Tapos bigla ako na-realize kagabi, Sunday, na ikaw, ako, na laging nandun kapag kailangan nila. Pero pag ako yung may kailangan, asa sila? Di ba? Yun yung na-realize ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, kailangan ko na lang din intindihin siguro. Kailangan ko na lang gawin mas matatag pa yung sarili ko para, alam nyo yun, wala na akong kailangan alalahanin pa. Kasi kaya ko na. Kasi yun nga, nakaya ko naman before na wala akong kasama, wala akong matatakbuhan, madadamayan, masasandalan. Nakayanan ko siya. At alam kong kakayanin ko ulit ngayon. Alam ko naman na babalik siya pero iba kasi talaga. Pag nasanay ka na nandiyan yung tao. Iba. Alam ko sa paglipas ng araw, hindi ko na rin mapapansin na makakalimutan ko na yung nangyari. Promise. Kaya sa mga susunod na araw, parang walang nangyari. Parang, parang umihip lang yung hangin sa aking harapan. Ganyan lang. Parang wala talagang nangyari. Kaya yun. Gagawin ko na lang din ulit siguro yung mga bagay na dapat kong gawin. Focus sa academics, focus sa sarili, focus sa mga bagay na makakapagbigay sa akin ng improvements. Yun na lang muna. Habang nag-aantay, I just need to be consistent. Pero ito lang. Hindi ako sure kung sa pagbalik niya is nandun pa lahat ha. Pero I will try my best na hindi mawala yung mga bagay na yun. Yung feelings, yung excitement, yung sparks, yung kilig, ganun. I'll try my best. 8 ko kasi talaga na may umaalis eh. Kaya sabi ko sa sarili ko na pag may umalis na lang yung mga gusto umalis. Pero sa pagbalik nyo, pasensya na kayo kung wala na yung mga bagay na inaasahan yung maging ako. Ito kasi, na-experience ko na din kasi na may umalis sa life. Hindi naman include sila pa. Parang tao din siya na once na minahal. Umalis siya nang walang sabi. Walang reason o kahit ano. Umalis siya. Tapos, lumipas yung panahon. Yung araw, yung buwan. Nangangulang mag-isa. Tapos, bumalik siya. Tapos, tinanong niya ako may chance pa ba? Sabi ko, kasi siya ka na. Hindi ko alam yung rason mo nung umalis ka eh. At ayun kasi yung sinabi ko sa'yo noon na hindi ko sigurado kung may aalis man tao sa akin. Hindi ko sigurado kung sa pagbalik nila is nandun pa lahat. Kasi may possibility na mawala yun. Kasi mas iniintindi ko yung sarili ko. Kumaga parang naging selfish ako kasi iniisip ko lang yung sarili ko. Without any hesitations, kumbaga, hindi ako nag-iisip na kung ano mararamdaman ng tao pagbalik niya tapos wala na lahat. Hindi ko na iniisip ko. Iniisip ko na lang yung sarili ko na maging okay na ako. Na maging goods na ako. Na makaya ko lahat. Naranasan ko yun before. Kaya alam ko na hate ko talaga naman. Kasi hindi ko nga sigurado sa pagbalik nila ako nandun pala ako. Pero ngayon, gagawin ko yung best ko para hindi mawala yung mga bagay. Yung excitement, yung kilig, yung love, yung care. Gagawin ko lahat na makakaya ko para hindi mawala.
Pero pag hindi ko kinaya, siya na. Hindi talaga eh. Ganun talaga. May kasabihan pa rin nga talaga tayo na when someone leaves, someone will come. Alam ko sa pag-alis ng isang taong to, may dadating na panibago. Alam ko yun. Pero hindi ako nag-e-expect doon. Kasi wala na akong paalam kung sino man dumating sa buhay. Yung paki ko, nandun na lang sa kapatid ko mo yun. Nandun na lang. Yun na lang talaga yung nakantay ko na pagdating talaga. Ngayon, kung tatanungin niyo ako, what if may bumalik? Dalawa na yung gusto kong bumalik. Si Papa, tapos to, si Leila. Yun na. Kasi last risk ko na to eh. Ito na yung last risk na willing kong i-take, tapos ito na yung last commitment na ginawa ko. So, wala nang susunod kung hindi ito mag-work out. Promise you. Tatawarin ko na ako, mga pangarap ko. Wala na akong I'm not into a relationship anymore. Simula nung last relationship and last talking stage ko. Then, this happened. Talagang nawala na yung mindset ko na pumasok ulit sa isang relasyon. Talagang walang-wala na. Kung lilipas man yung araw, magkaka-crush ako. Magkakaganon ako. Pero sabihin natin love, no. Don't want to. Ayoko na pumasok sa buhay ko tapos bigla na lang ulit alas. May reason man kasi o wala. May reason man kasi o wala. Anong purpose ng pagpasok niyo sa buhay ng tao na maalis rin naman kayo? Di ba? Ako na, wala kong naranasan ako malis eh. Sa buhay ng tao. Kung pumasok ako sa buhay ng tao, hindi ako maging permanente. Sila lang talaga yung maalis. Ako lang talaga yung nananatili. Wala. Wala. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ko rin maintindihan yung sarili ko eh. Kaya guys, bawi na lang ako sa inyo siguro bukas kasi papasok na tayo bukas. And tatambay tayo sa park bukas sa Kanluran. Tatambayan natin si Earl James. Artang salamat bukas sa Kanluran. Kailangan natin mag-unwind. Kailangan natin libangin yung sarili natin para we're gonna going good, we're gonna get better and more better. Kasi yun talaga yung goal ko. So, kailangan ko ito pa rin yung goal na yun. So, lang guys, if you like this video, please like, share, subscribe, and hit the notification bell at gusto mo shoutout. Comment down below na hashtag ko shoutout po. And I will pick 5 person and I will shoutout them to the end of the video. Yun lang ng mga idolo. See you to the next vlog. Peace out. Signing off. Wala na yung typical outro natin na Lila. Ay, ganun. Wala muna ngayon, okay? Ganito na lang muna. Merry Christmas, guys. Peace out.